Alam niyo sa totoo lang, yung pagsubok na meron ka ngayon, kung meron kang pagsubok ngayon, huwag mong kalimutan, may Diyos na nakakaalam ng pagsubok mo na yan. Kasama mo siya. Kapatid, ang pinaka-the best na parangal ay hindi yung parangal ng tao. Dahil yung parangal ng tao, pandito lang yan. Pero yung parangal ng Diyos, yan yung eternal, na kailangan yan ng ating asamin na marinig at maranasan sa Panginoon. Mga kapatid, sino dito ang binigyan ng Diyos na marami? Kung binigyan ka ng Diyos na marami, alam mo bang marami din ang hahanapin sa iyo ng Diyos? Kung binigyan ka naman ng kakunti, huwag ka naman umangal. Kasi pagharap mo kay Lord, yun lang din naman itatanong sa iyo. Tama? Kaya mo kabahan ka kung napakaraming binigay sa iyo ang Diyos, pero hindi mo pinagagamit sa Diyos. Okay, yung una binigyan ng 5,000, tapos yung katulad-duluhan binigyan ng 1,000. Pagharap nila sa Panginoon, yun lang din ang tinanong. Okay? Sa buhay natin pag may binigay sa iyo ang Diyos, kaya ka binigyan para subukin. At bakit ka sinusubok? Para maging karapat-dapat. Sino mo naging karapat-dapat? Yung una, pangalawa, naging karapat-dapat dahil bakit pinalago nila yung mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Pero ang problema dun sa isa, ibinaon sa lupa, galit na galit ang Diyos sa mga taong pinagkatiwalaan niya, pero hindi ginamit yung mga pinagkatiwala niya. Hindi si pastor ang nagsasabi, Biblia. Kaya nga kung may pinagkatiwala sa iyo ang Diyos na specific na bagay, kapatid, palaguin mo yan. Dahil sa paglago niyan, napapapurihan mo ang nagtiwala sa iyo. Amen po ba? Sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi mo lahat. Katulad ng 3 alipin, hindi sila lahat nakapasok. Saan? Sa kaharian ng kanilang Panginoon. Hindi siya nakapasok. Sino lang yung nakapasok? Yung 2 lang. Yung mga sinubok at naging karapat-dapat. Okay? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kapatid, kalooban ng Diyos na maranasan mo ang pagsubok. Hindi kalooban ng Diyos na mabuhay ka sa sanlibutan na hindi niya nasubok. Na hindi mo naranasan ang pagsubok. Hindi pwede yun. Kasi lahat ng tao, mabasa natin mamaya, walang tao na nabubuhay sa sanlibutan na hindi nakaranas ng pagsubok. Kasi bakit po? Kalooban ng Diyos na lahat tayo ay dalisayin. Tandaan niyo alam ng Diyos ang ginagawa niya. May pagsubok ka ba ngayon? Alam ni Lord kung paano ka dyan pagtatagumpayin. Tapat ang Diyos. Meaning to say, alam ng Diyos ang ginagawa niya. At magbibigay siya ng Sabi niya, bibigyan niya kayo ng lakas, number 1. Lakas para makayanan ng pagsubok. Pangalawa, paraan para malampasan yun. Kapatid, pinapayagan ng Diyos, pero magpapamalas sa iyo. Sa gitna ng pagsubok, magpapamalas ang Diyos sa iyo ng karunungan, kalakasan at kapangyarihan. Ipapakita ng Diyos kung paano kanya pagtatagumpay. Tandaan, sinusubok at pinahihintulutan ng Diyos na tayo subukin, hindi upang tayo ibagsak at ipahamak, kundi upang tayo dalisayin, hubugin, patatagin, at ang pinakadulo, pagpalain. Kapatid, yan ang pakay ng Diyos. Yan ang purpose ng Diyos, kaya niya sinusubok ang kanyang mga anak. Hindi para ibagsak. Sinusubok ka ng Diyos, number 1, para ikaw ay maging puro. Kung bakit isang araw nakaharap mo yung mga matitinding pagsubok kasi puro ka na. Yung faith mo sa Panginoon, wala ng doubt. Amen? Hubugin. Immature. Patatagin. At ang pinakadulo, pagpalain. Lahat ng mga sinubok at dumaranas ng pagsubok, someday, magpapatuto dito sa unahan, Pastor, natapos namin ng pagsubok, naranasan nila? Pagpapala. Tandaan nyo, biblically speaking, walang sinubok ang Diyos na nagtagumpay na hindi napagpala. Lahat po sila napagpala. Bilang mga mananampalataya, asahan din natin ang mga hamon at pagsubok sa ating buhay at huwag ang mga mabubuti at mga pagpapala lamang. Huwag ganun. Bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Diyos, huwag lang puro blessing mo. Huwag tayo lagi mag-expect ng blessing. Mag-expect ka rin ng pagsubok. Meron ba dito mga anak ng Diyos na ganun? Isama niyo na sa inyong listahan, pagsubok. Kasi talagang mangyayari siya. Sa ayaw at sa gusto mo, kakaharap ka ng pagsubok. Pastor, ayoko ng pagsubok. Parang sinabi mo sa Panginoon, Lord, ayokong ayusin mo buhay ko,
ayoko kong palaguin mo ako, at last, ayoko kong pagpalain mo ako, kung ayaw mo ng pagsubok. Kapag handa tayo sa mga pagsubok na alam nating daranasin natin, hindi tayo basta nito matitinag. Yun ang pinakamaganda kapag prepare ang puso mo sa pagsubok. Kasi pagdating ng pagsubok, alam mo na. Amen. Kaya pala, sabi sa mga ngaral, ang tao pinag-aandaan niya ang kanyang kamatayan. Nabasa niyo ba yun sa Bible? Dahil bakit po? Pag sumabit yun, wala siyang alalahanin. Alam niyo ba may mga tao kung meron na silang binilihong libingan nila? May kabaong na kaya? Meron na. Bakit ganun sila? Tinatanggap nila yung realidad ng buhay. Kasama sa pagsubok yan. Amen o? Tanggapin natin yung realidad ng buhay. Kapatid, ipaalala ko sa iyo, hindi ka taga rito. Ikaw ay taga doon. Pansamantala lang tayo dito. Someday si pastor, kulubot na rin. Someday mga magulang natin, wala na yan dito. Kasi hindi tayo taga rito. Taga ron tayo. Amen o? Kaya nga enjoy natin ang bawat fellowship natin. Someday sa totoo lang, salita ako dito ng salita. Ang mulat-mulatan mo, iba na nagsasalita dito kasi matanda na rin ako. Ganun lang ang buhay. Tama, pero ang dapat goal natin lahat, yung eternal place. Kung saan, yung tayo talaga habang buhay na magkakasama. May langit. Sa panahon na tayo ho'y nasa gitna ng pagsubok, huwag natin kalilimutan ito'y pagsubok lamang na susukat at dadalisay sa ating pananampalataya at magpapatunay na karapat-dapat tayo sa gantimpalang ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa mga magtatagumpay. Hindi ibibigay ng Diyos yun sa hindi magtatagumpay. Amen o? Hindi yun ibibigay ng Diyos. Kaya nga kung gusto mo talaga someday maranasan yung reward ng Diyos, kapatid, pagtagumpayan mo, tapusin mo yung lakbayin na binigay sa iyo ng Diyos. Sabi ni Pablo, I have finished the race. Tinapos niya yung lakbayin, tinapos niya yung takbuhin, na alam niya yun ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Diba? Excited siya makita si Jesus, kaya hindi siya takot mamatay. Okay, tuloy natin. Hamon. Okay, unang hamon, tanggapin natin ang mga pagsubok. Okay? So napag-aralan naman natin, hindi masama ang pagsubok. So dahil nakita natin ang pagsubok ay mula sa Diyos, ang pagsubok ay makapagdadalisay ng pananampalataya natin at makakapagpatunay ito na karapat-dapat tayong tumanggap ng gantimpala ng Diyos, then ito ang conclusion natin, tanggapin ninyo ang mga pagsubok. Pangalawa, harapin ang mga pagsubok. Huwag na huwag yung tatalikuran, huwag na huwag yung tatakasan ng mga pagsubok, dahil kahit anong takas mo, babalik ka rin doon. Sino dito yung mga tao may pinagtatagumpay ang tao rin? Maaaring tinakasan mo yung tao dahil ayoko siya makita sa lugar na ito. Lumipat ka sa ibang lugar, tandaan mo, may encounter mo pa rin. Hindi yung tao, pero yung espiritu ng tao. Maniwala kayo may mga ganyang setup. Okay? Harapin ang mga pagsubok, ipagpasalamat ang mga pagsubok. Grabe. Kaya natin. Panginoon, salamat po sa sakit na meron ako. Grabe. Grabe yung ganong uri ng pasasalamat. Lord, salamat po sa kawalan. Alam niyo si Job, nawala lahat. Namatay yung kanyang 10 anak, pero alam niyo, lumabas kay Job, walang kasalanan. Grabe. I mean, pag may pagsubok, ipagpasalamat ang mga pagsubok, tapusin ang mga pagsubok, then last, magalak tayo kapag tayo may pagsubok. Yan mo tayo magtatapos. Santiago chapter 1, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Grabe. Sabi ni Santiago,